Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Tama po ba Yes, na Admar. meron na kayong experience na naghain ng impeachment complaint kahit wala ang SecGen? Yes. In the case of Bautista and former Ombudsman Carpio Morales, nag-file ako ng impeachment complaints dyan sa Office of the Secretary General at walang problema yon. Tinanggap agad yung aming impeachment complaints. Yung Bautista case resulted in the impeachment of former Chairman Juan Andres Bautista by the House of Representatives. Tapos yung kay dating ombudsman, retired ombudsman Carpio Morales, hindi yun natuloy. Tapos yung kay Corona naman, yung kay the late Chief Justice Corona, I was part of the impeachment team sa volunteer lawyer side. So, meron po tayong tatlong kaso ng impeachment wherein I was involved. So this is the fourth one at ngayon lang nangyari at ito na hindi tinanggap yung aming complaint. So, in 4 impeachment complaints, isang beses lang ito lang nangyari. Ito lang laban kay Pangulong Marcos na hindi tinanggap yung aming complaint. So, this is really very disgusting and frustrating. Kaya naintindihan ko ang reaksyon ng publiko dito. Very negative against the House of Representatives. Opo. And paano kung kanila namang irarason po, no, sakaling magsasampa sila na wala naman kayong ano doon wala naman kayong magre-refer ng congressman kasi nga doon sa Meron una. kami. Opo. Meron. Nandun. Ready na nasa house. So anytime bababa siya, kung sabihin sa amin na tatanggapin nila ang aming complaint, ready siya bumaba eh. Ang problema, bigla kaming sinabihan kaagad na hindi nila tatanggapin. So yun ang naging problema doon. Really, the blame is on the House of Representatives. Na-discourage tuloy yung aming endorser and then pre-measure siya. Kaya nung Monday, hindi na kami nakabalik, nag-decide kami hindi na ituloy kasi nagkaroon ng pressure sa aming endorser. Yon ang katotohanan dyan. Opo. So, kahit ano bang klase po ng impeachment, kahit na kumbaga hindi ito pulidong pagkagawa, obligado ang Office of the Secretary General na tanggapin ito, Attorney? Tama yung view mo, no? Kasi ministerial yung duty ng Office of the Secretary General. Hindi po sila ang magja-judge ng merito ng complaint, kundi ang House of Representatives to the Committee on Justice. Kaya nga, mali yung ginawa nila. Dapat tinanggap nila eh. So, Opo. that's the problem now with them. And the ball is in their hands. Kakasuhan namin sila. Yun ang totoo. We will not take this sitting down. Even former Congressman and Secretary Michael Defensor has intimated to the media and to the public that we will be filing the cases against them. And we will do that in the name of the people of the Philippines and in accordance with law. Opo, dito naman sa unang dalawa po, Attorney, meron ka, nakapanayin ko kasi si Attorney, at former Military General Garcia. Nabanggit Yes. niya na questionable nga pati yung form doon sa naunang mga impeachment. If ever po yun ay umusad, maging yun po ay ko-questionin nyo rin. Hindi kami sasali na dyan kasi siyempre iba yung complainant dyan. Pero yun ang opinion ni Attorney Garcia and I'm inclined to support that kasi nakita namin na a few pages lang yung unang complaint, yung De Jesus complaint, with due respect to Companyero De Jesus, at walang masyadong ebidensya at saka argumento. So sa tingin namin, ibabasura lang yon. Ang medyo may laman and may merito, yung sa bayan muna, yung Makabayan Block. No? Yun ang merong merito sa tingin ko. Pero will they be given a fair process? Yun ang question ngayon dyan. Papayagan ba ng House of Representatives na madiin ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment complaint ng Makabayan Block? That is yet to be seen. I hope there will be fairness, no? Kasi pinagbigyan nila ang Makabayan Block
And pulido naman sa tingin ko yung complaint ng Makabayan Black, dapat lang mag-survive siya up to the second round on sufficiency informed para meron due process. Opo, nabanggit po doon sa pinagkaisang ano nyo po, statement doon sa nagsulong sa tinaguriang People's Impeachment na meron Yes. kayong ang mag-endorse na kongresista. Kaso nga lang, parang ginipit. Kumbaga, ito ba ay sumasang-ayon din doon sa naging pahayag kamakailan lang ni Congressman Leviste na nasa de facto martial law na tayo? Kumbaga, maiuugnay ba natin na ito doon, attorney? Hindi ko masabi, no? Well, depende ng publiko kung ano yung view nila. I don't want to comment on that kasi wala akong nakikitang connection dyan, no? Kasi in general yon sinasabi ni Congressman Leviste. So, sa tingin ko walang connection dito. This is another matter. Oo. Opo. Dito naman po sa maaring pagtalakay po ng Kamara kasi nasa pinasa na doon sa Yes, Admar. impeachment sa House Committee on Justice. Makikipag ano pa rin ba kayo doon? Ugnayan, meron bang certain point doon na pwede kayong mag-join, magdagdag ng mga information or talagang hands off na talaga kayo doon at pababayaan nyo na yung komite o kung sino man yung mga miyembro ng komite na magtalakay po doon, wala na po bang partisipasyon ang sa private, sa mga concerned citizen po, attorney? Pero sa tingin namin, hindi na kami sasali. Pero hindi naman sinasarado ng aming grupo, no? Yung possibility na pwede kami mag-share ng information or evidence to the Makabayan Black. Hindi imposible yan. Pero we decide kasi based on consensus eh. Hindi pwede ako mag-decide lang mag-isa or si Attorney Garcia. So lahat kami dapat mag-meeting muna tungkol dyan. So we are willing to help just in case kailangan. Wala namang masama siguro. Kasi siyempre, we are advocating for people's complaint and accountability. So, pero hindi ako magdi-decide niyan. Ang magdi-decide ang buong grupo. So, pag-uusapan muna namin. Opo. Speaking of yung pangalawang impeachment complaint, ano naman ang dating ninyo po no, nung tinanggap ito tapos nakipag-usap pa sa kanila ang speaker na alam naman natin na kalyado po ng Pangulo at meron ding pahayag nung may unang naghain ng impeachment complaint na talagang meron ng conclusion agad na sinasabi na hindi ito nagawa ng presidente po. Meron ng ganong pauna na mga pahayag po. So ang impresyon ng ating mga kababayan, paano magiging patas yung pinakapinuno mismo ng sasalang or magsasala doon sa mga impeachment complaint, meron ng ganitong mga pahayag. Tapos ito pa, may larawan naman lumabas na nakipag-usap pa ang grupo ng Makabayan doon kay Speaker po, attorney. Anong tingin mo rito? Well, I don't want to give color to it, no? Ayoko maging malisyoso. Siguro gusto lang ng assurance ang Makabayan Black na maging fair ang process. Wala akong nakikitang masama doon. Basta walang mga kondisyon. Kasi siyempre as leader of the house, yung speaker naman, not necessarily involved siya doon sa proceeding. Because it will be the chairman and the members of the Committee on Justice who will be hearing itong mga kasong ito. Hindi siya sasali doon . So I think he was doing it as the leader of the house and not to influence the proceedings. Kasi hindi pa naman nagsisimula. So ayoko na muna mag-comment dyan. Opo. Pero sana, Admar, nung Thursday niya ginawa yan. Dahil alam niya wala yung Secretary General, sana pinuntahan niya kami doon o pinapunta niya kami sa kanyang opisina at ang opisina na niya mismo ang magtanggap ng aming impeachment complaint kung ayaw ng Office of the Secretary General. Because he can always, sabihin natin, take over yung function ng Secretary General because mas mataas siya. Under lang sa kanya yun, subordinate lang. Pero hindi ginawa yan ng speaker. So that's the thing also that we are seeing na parang iba yung treatment sa amin
Are they afraid of the third impeachment complaint that parang allergic sila dyan at yun ang ginawa sa amin nung Thursday? I don't want to speculate, no, pero dapat sila mag-issue ng statement on that.